Masayang araw po, mga ka-PL. Napikon po si Bangag, mga kababayan, mga kababayan, doon po sa apat na mga estudyante ng Kalinan, Davao City. Di ba nag-viral po yung video na yon? Papasakay po si Bangag sa chopper pagkatapos niyang mag-inspection ko, no, sa mga pabahay na inangkin niya na naman sa Davao City. May apat na kabataan na nagsisisigaw na, yawa ka, Marcos, yawa. Yawa ka, Bangag, yawa. Sabi ng mga bata, mga kababayan, Duterte, yung mga bata, alam niyo ho, dahil sa pikon nitong si Junior Bangag, mga kababayan, pinatawag po yung mga magulang. Hindi kinaya ang kahihiyan ng boda. Napikon yung mama, akala ko ba, di pala sibuyas tong mama na ito. Parang tinawagan niya yata yung DepEd. Hoy, DepEd, bigyan mo ng aksyon. Leksyon yung mga bata na yan, patawag mo yung mga magulang. Baka tinawagan yung DepEd, mga kababayan. Baka nagsumbong si Bangag sa DepEd. DepEd, eto, pinatawag yung mga magulang ng mga bata. Eto po yung balita. Basahin ko na ho kaagad para mapaikli lang ho tayo. Sabi, mga magulang ng mga estudyanteng tumawag ng yawa at Bangag kay PBBM, mga kababayan. Pinatawag ng DepEd. Ay, ang dami-dami ng mga nangyaring ganito. Bakit yung sa Davao lang ang ginawa nila ng aksyon? Kung hindi ako nagkakamali, 2 o 3 beses na po nangyari ito kay Junior, mga kababayan, na ewan ko o sige, sabi natin, binastos siya. Ayan, ng mga estudyante. Hindi lang po isang beses nangyari ito eh. Kahit sa mga pamimigay niya ng ayuda, sa bagay, hindi po mga estudyante. Sa mga pamimigay niya ng ayuda, may ilan doon, mga kabataan, ang ganun din ang sigaw. Hindi nga lang masabing estudyante talaga kasi nagkataon sa pamimigay ng ayuda, sila o siya sinagawa ng bangag at yawa. Yung kasi sa Kalinan, talagang estudyante kasi nasa loob ng eskwelahan. Napikon yung mama, mag-depend. Patawag mo, ito pa balita, ipinatawag ng Department of Education, School Division of Davao ang mga magulang o guardian ng 4 na estudyanteng sangkot sa viral na insidente kung saan narinig silang sumisigaw ng yawa, bangag, at iba pang masasakit na salita kay Pangulong Ferdinand Marcos sa kanyang pagbisita sa Davao City noong Hulyo 28. Mga kababayan, huling basa. Ayon sa DepEd, isinagawa ang mandatory conference upang matiyak ang due process matapos matukoy ang 4 na mag-aaral sa isinagawang investigasyon ng School Child Protection Committee. O ayon, mga kababayan, ang gagawin lang naman sa mga bata niyan, parang idadaan lang yata yan sa counseling, yan, kasama ng kanilang mga magulang, papangaralan yung kanilang magulang. Sa palagay ko, mga kababayan, hindi naman po nagkulang o nagpabaya ng pagpapalaki ang mga magulang nitong mga estudyante. No? Kung di ako nagkakamali, itong mga batang ito nasa mga malapit na mag-graduate yan. Kasi yung video na panood ho natin, mga kababayan, hindi naman po masyadong mga bata eh. 2 video yung pinakita ko sa inyo. Meron po yung mga maliliit pa na akala nila si Duterte ang paparating. Tuwan-tuwa sila. Yung pala, si Marcos ang dumating. Tuloy, si teacher na lang ang nag-correct. Sabi ni teacher na, children, hindi man yan si Duterte. Wala rin sinabi si teacher na si Marcos man yan. Wala sinabing ganun. Pero yung naunang video na pinakita ho natin, nag-viral, yun ang ito, ang pinalaga ni Junior. Dito po pumalag si Junior. Let's na mga bata ito. Nag-inspection lang ako sa Davao City, sigawan ako ng bangag at saka gumawa ng action. Tumawag sa DepEd. Tama naman po yung ginawa ni Junior, mga kababayan, na ipatawag ang magulang ng mga bata. Sabi natin wag si Junior kasi alam nila kayo dito na si Junior talaga ang tumawag sa DepEd para ipatawag yung mga magulang eh. Ipagpalagay natin talagang DepEd. Tama naman po ang ginawa ng DepEd para sa susunod na pagbabalik ni Junior sa Davao, wala na siyang marinig na bangag at saka yawa, mga kababayan, kundi adik na. Joke lang po, mga taga-Davao na mga estudyante. Huwag niyo pong gagayahin yung sinabi ko, nagjo-joke lang. Nagjo-joke lang po ako. Tama yon para makausap din yung mga magulang. Sabihan niyo yung mga anak ninyo na huwag nang sisigawan ng bangag at saka yawa yung presidente natin. Demonyo na. Demonyo lang. Joke lang, mga kababayan. Yan ang mga kaganapan nung huli siyang nagpunta sa Davao. Ito pa isang balita, mga kababayan. Itong tungkol naman po dito sa natandaan niyo po si Dr. Briggs, mga kababayan. Yung Dr. Briggs, yung doktor po na nasa health ngayon, mga kababayan, yung nakasiko kay Lisa Marcos, di ba? Nakita ho na habang papaupo si F. Elisa, nasiko nitong isang doktor, mga kababayan.
Nasabi ko po sa inyo yon nung nakaraan na mayroong aksyon na ginawa ho sa kanya. Ngayon, sunod-sunod na po ang mga reklamo o aksyon na ginawa sa kanya, mga kababayan. Ha? Sunod-sunod na po. Sabi ko sa inyo papunta po ito, mga kababayan, sa pagkakasibak sa trabaho nitong doktor na ito. Maniwala ho kayo. Pinag-iinitan na ho, yata, ni Kokak, mga kababayan. Yung doktor, pikon naman itong mag-asawa nito. Balat sibuyas na sila habang palapit na po, palapit matapos ang termino ni Junior. O naging balat sibuyas na ho sila, napansin ko lang, kita mo kanina, pati mga estudyante. Parang pinatulan ho nila, which is tama naman siya, pero sana hindi na lang po ipinakita sa media, hindi na po sinabi sa balita, hindi na binalita, hindi na sinaki ng media, kasi lumalabas pong pikon si Junior noon eh. Di ba ba kay Duterte, may mga ganun din naman eh. Di ba, may mga effigy pa nga minsan kay Duterte noon. Mas matindi pa. Kasi hindi lang magnanakaw, hindi lang yawa, bangag ang natanggap ni Duterte, mamamatay tao, kriminal pati. Pinatulan ba ni Duterte? Hindi naman po pinatulan. Pero si Junior, pinatulan niya. O eto din, yung asawa niya, parang pinatulan din si Dr. Briggs, mga kababayan. O eto na yung balita. Sunod-sunod na reklamo. Ang kinakaharap ni Health Secretary Briggs Pujalte. Ayan, sunod-sunod na. Noong nakaraan, isa lang yun Eto, sabi ko sa inyo, punta ito sa pagkakalaglag pagdating ng araw, mga kababayan. Masisibak po ito sa serbisyo. O matapos, ireklamo sa Malacanang dahil sa umano'y pagsusugal sa kasino. Panibagong reklamo na naman ang isinampa laban kay Pujalte sa Office of the Ombudsman. Mga kababayan, unang reklamo na natanggap ni Pujalte o ni Dr. Briggs, di umano'y sa madalas nitong pagsusugal sa kasino. Napakarami pong politiko ang pumapasok po sa kasino. Bakit si Pujalte lang po ang nasilipan? Nako, karami po ng mga mambabatas. Hindi lamang po kasino pinapasukan, pati po mga hubo-hubo. Mayroon pang isang anak na senador, congressman din. Lumalaklak ng milyon, gumagastos ng milyon sa mga hubo-hubo Bakit di ba? Si Pujalte lang. Ito pa, inihain ng concerned health advocates. Na naman tayo, gumamit na naman kayo ng mga props ninyo para hindi kayo mahalata. Kanina, Bongbong Marcos ang ginamit, DepEd. Di ba? Ngayon, ito, concerned health advocates daw, mga kababayan, ang naghain. Magamit po sila ng mga ganyang props o kung sino man yung mga mga organization na yan, mga advocates na yan, para hindi masabing hindi sila pikon. O sige, pagpalagay natin totoo to. O sino ba nasiko sa ulo? Si Lisa, sino ho ang unang pagbibintangan? Maaaring si Lisa ang nagutos nito. Di po ba? Inihain ng concerned health advocates for the prevention and control of tuberculosis ang reklamo kaugnay ng umano'y pagsususpinde sa procurement ng 3.225 bilyong tuberculosis medicines na ayon sa grupo ay maaaring magdulot ng kakulangan at pagkaantala ng supply ng gamot, mga kababayan. Dinaan po nila sa ganyan. O kabilang sa mga sinampang kaso, ito na, ang grave misconduct, grave abuse of authority, conduct prejudicial to the best interest of the service, at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Hiniling din nilang isailalim si Pujalte sa preventive suspension habang iniimbestigahan. Matatanda ang naging laman din ng balita si Pujalte matapos, mga kababayan, ang viral na insidente kung saan aksidente niyang nasiko sa ulo the First Lady Lisa Araneta Marcos. Hindi kaya yun ang dahilan na aksidenteng pagkakasiko nitong si Pujalte ni Lisa Marcos, kaya ngayon, mga kababayan, ay kinasuhan na ng grave misconduct, grave abuse of authority, conduct prejudicial to the best interest of the service, at paglabag sa Anti-Graft Corrupt Practices Act. Mga kababayan, kayo na lamang po ang humusga. Ayan na po, nadali na o dinadali na ho, mga kababayan, si Dr. Briggs Pujalte. Mag-asawa nga sila, mga kababayan. Parehas po ang ugali. Parehas po, pikon. Parehas na po sila ngayon balat sibuyas. Pero ngayon ko lang napansin to, mga kababayan, na pumapatol na po sila sa mga ganitong pangyayari. Ito, hinala ko lang naman po. Ilinawin ko Hinala ko lang naman po ito na naging patola na po sila. Naging balat sibuyas na po sila. Hinala ko lang po ito. Maaring ginamit lang ni Junior ang DepEd, tinawagin lang DepEd na para ipatawag yung mga magulang. At maaring ginamit lang rin ni Kokak, mga kababayan, itong health advocates na ito na naghain po ng reklamo laban kay Briggs Pujalte. Para hindi ho halata na napikon ho sila. Yun lang siya. Okay, ito pa isa pang balita, mga kababayan. Ipinagyabang po ni Junior sa kanyang SONA, mga kababayan, ang napakarami ko ng konstruksyon sa mga infrastruktura. Sabi niya pa nga,
Bago daw magtapos ang kanyang termino, masasakyan na daw po natin ang subway, at marami pang iba na mga ipinagyabang siya ng mga mapapakinabangan na di umano natin. Ano ho? Ito ho ang katotohanan, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, yabang lang lahat eh. Ayan na naman tayo eh. Walang matatapos, mga kababayan, na bridge. Walang matatapos na construction. Gaya ng mga pinagyabang ni Junior sa kanyang zona, wala po. Sino may sabi? Yung mismong bata niya po, si Dito. Nilaglagusan ng bata niya, naku, Dito, dari ka. Baka patulan ka. Masisibak ka. Kagaya ni Puhalte. O ito ang balita, mga kababayan. Ubod ng yabang ang presidente natin sa kanyang zona. Yun naman pala, ang katotohanan, kabaliktaran sa mga sinabi. Ito, tiyak na hindi matatapos. Ayan na ha, tiyak, ulitin ko. Tiyak na hindi matatapos ang konstruksyon ng Bataan Cavite Interlink Bridge o BCIB sa ilalim ng termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtatapos sa taong 2028. Ano daw sabi? Ulitin ko lang ha. Tiyak na hindi matatapos. Akala ko nung una, tiyak na matatapos. Meron palang hindi. Ano ka na patola, oo. O ito pa, inumpirma ito ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon. Dahil sa matinding komplikasyon, mga kababayan ha, komplikasyon daw at laking sakop ng istruktura na itatawid sa Manila Bay. Inaasahan ng ahensya na sa susunod na administrasyon pa ito lubusang makompleto. BP Inday sana pa matatapos itong construction nitong Bataan Cavite Interlink Bridge. Hindi pa po sa administrasyon ni Marcos. Pero sa zona niya, tinapos niya na. Ayop ka talaga, sir. Ubod ka ng yaba. Animal. Sinabi niya na sa niya, matatapos na yung mga construction. Makakasakay na tayo ng train sa ilalim ng lupa. Sinama niya yun, mga kababayan. Ito din, kung daw nagkakamali, parang kasama to. Kasi sinabi, hindi niya po binanggit totally itong Bataan Cavite Interlink Bridge, kundi ang sinabi niya nung sa zona, yung mga nasimulan na ng mga kagaya ko nito ng mga proyekto, tinapos niya na eh. Pero paano to si Vince Dizon mismo may malabo po, sabi ni Dizon. Ano ba? Matagal-tagal yan. Sabi, matagal yan kasi komplikadong bridge yan. Hindi yan simple, pero kapag natapos yan, napakalaking ginhawa, napakalalaking impact sa ekonomiya natin. Sabi po yan ni Dizon. O ito pa, Dizon, umaming hindi matatapos ang Bataan Cavite Interlink Bridge sa administrasyong Marcos. Hindi matatapos. Pero sinabi ni Marcos sa zona, matatapos. Ay, Diyos ko po. Ano ba naman itong presidente natin, mga kababayan, na puro yabang naman itong mama na ito? Sir, okay lang naman po sa amin, sir, na aminin po ninyo ang katotohanan, na hindi po ninyo matatapos ang inyong mga termino, ang inyong mga proyekto. Okay lang naman po sa amin yan, sir. Wala problema kung aminin po ninyo na, guys, pasensya na, ginawa ko ang paraan, lahat ng paraan para matapos ko yung mga proyekto ko sa termino ko, pero hindi talaga kaya, guys. Huwag mag-alala, may pondo naman yan, pupuntuhan na lang natin para natatapos sa susunod na administrasyon kung sino man papalit sa akin. Ganun ba? Hindi ko eh. Napuno ho ng yabang. Tapos, kalaunang tauhan niya ang magbubunyag sa kanya. At tulad yan, si Dizon, ibinuking na naman siya. Naku, Dizon, mag-iingat ka. Baka ikaw na ang susunod na hanapan ng butas. Kita mo si Puhalte at iba pa. Dami lang hinahanapan ng butas. Ayan, hanggang sa makalaboso. Yan po ang katotohanan, mga kababayan. So na ni Marcos, puro lang po yung yabang. Tulad po ng racket. Putakin na. Ito pa isa. Diyos ko, magra-racket ka pa, sir. Kung yung Bataan Cavite Interlink Bridge nga, hindi mo kayang tapusin, magra-racket ka pa. Ito, racket mo mukha mo. Ano ka na puta? Ayabang, yung sinabi niya yung racket, akala natin, yung nakikita natin sa mga ibang bansa, na totoong nagpapalipad talaga ng racket, naabot ng kalawakan. Na ano naman ako, bilang isang Pilipino, kaya ng presidente natin yan. Kung magagawa na, papalakpakan ko talaga siya. Malaman-laman natin, sabi ng taga-PILSA, Philippine Science Academy, mga kababayan, sabi ng taga-PILSA, hindi naman po abot yan sa kalawakan. Impitan po yung haba niya. Pagdating po niya doon sa, hanggang saan lang siya, kasi yun lang laman ng pulbura niya, may tawag, mga pulbura yan, hanggang doon lang siya, 1 minute laglag na. Anak ka na puta. Akala natin yung mga nakikita ko natin. Ay, yabang-yabang niya po sa sola. Next year, magpalipad tayo ng racket. Racket? Flood control nga, hindi magawa. Ito pa, dumagdag pa to. Bataan na Cavite Interlink Bridge. Dumagdag pa to, hindi rin pala matatapos, mga kababayan. Puro yabang lang yung zona niya.
Ngayon, dahil sa lumabas na po ang mga katotohanan, pinagtripan na lang po yung mga bata. Dadaan na lang sa counseling. Ipinatawag na po yung mga magulang. Napikon si Junior at saka si Lisa. Ikunin pala itong mag-asawang ito, mga kababayan. Okay, ito pa, huli. Last na to, mga kababayan. Napansin ko lang po, sa mga Duterte alay na mga politiko, katulad po nitong si Mike Defensor, mga kababayan, parang nagpaparamdam na po sila. Si Atty. JB Mondok, yung video niya, bago po mag-eleksyon, bago po siya tumakbo, bago po nabuo ang Duterte, nakapag-desisyon siya na tumakbong senador, binalik niya po yung post niya na yun, mga kababayan, na para bagang papunta na tayo sa kampanya kasi malapit na po ang filing of candidacy. Sa madaling salita, nagpaparamdam na po itong mga Duterte alay ng mga politician na parang tatakbo po sila sa 2028 election sa pagkasenador. Ito po, mga kababayan, ayan Mike Defensor. Nagpalit na po, mga kababayan, ng cover photo sa kanyang social media account. Verde na po, mga kababayan. Verde na ang background. Inday na inday. Nako, sigurado na meron ng isang Mike Defensor na tatakbong hindi natin alam baka senador, no, di kaya congressman. Pagkatapos po ito, ng pagdalaw ni BP Inday Sara kay Mike Defensor, kay Marcoleta, at saka kay Jinggoy. Di ba dinalaw po sila ni Inday itong tatlo? Pagkatapos nito, anong dalaw na yon? Inabukasan, ito na po nangyari. Yan. Meron ng bagong cover photo, paramdam na. Sisunod, kinagabihan, nakita ko naman si GB Bondo. Pinost niya po yung luma niyang video. Nakaw! Malakas-lakas ang Duterte 12. Kung nakaraan, mga kababayan, Duterte lang kasi kulang po tayo sa kandidato. Kulang po ang Duterte ng mga senatorial candidate. Ngayon, kumpletong-kumpleto na po. Duterte 12. Nako! Handa na ba kayo, mga kababayan, para ikampanya po natin kung sino-sino man itong mabubuong Duterte 12? Maganda na ho kayo kasi, mga kababayan, kailangan nating maipanalo itong Duterte 12. Para atin na ang pangmatagalang majority block sa Senado. At ganoon na rin sa House of Representatives. Tulungan din po natin ang mga congressman na alay ng Duterte, mga kababayan. Makakatulong po sila para sa pagbabago sa ating bansa at higit sa lahat, mawalan at matapos na po ang korupsyon. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.